Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre 2025. Hindi ko ito gustong sabihin ng mahaba ang istorya, pero maraming pensioner ang nawala ng pera dahil hindi nila alam ang mga pagbabagong nangyayari sa kanilang pensyon. Kaya pakiusap, makinig kayo ng mabuti dahil ang mga salitang maririnig ninyo sa mga susunod na minuto ay pwedeng magdagdag ng libu-libong piso sa inyong bulsa. O kaya naman ay makaiwas kayo sa mga problema na pwedeng mawalan kayo ng benepisyo. Totoo yan mga kapatid, Nobyembre na ngayon at mayroon tayong mga update na kailangan nating pag-usapan. Una, may pagbabago sa Pension Increase Program ng SSS na nagsimula noong Setyembre 2025. Pangalawa, paparating na ang 13th month pension sa Disyembre. Pangatlo, may mga bagong patakaran sa GSIS na nakakaapekto sa mga survivor pensioners. At Funguls apat pa mapraan kung paano ninyo mapapataas ang inyong monthly pension na baka hindi pa ninyo alam. Kaya magsimula na tayo dahil ang oras ay pera at ang pera ay buhay para sa atin lahat. Mga kaibigan, alam ninyo ba na simula Setyembre 2025, may Historic Pension Increase Program ang SSS na tumatagal ng 3 taon. Ito ang unang beses sa 68 taon ng SSS na may ganitong multi-year adjustment. Hindi ito simpleng dagdag lang, mga kapatid. Ito ay planado at backed up ng actuarial studies para sigurado na sustainable ang SSS fund habang tumutulong sa inyo. Ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% increase kada taon for 3 years. Ang death o survivor pensioners naman ay makakakuha ng 5% increase kada taon. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon from 2025 to 2027, ang retirement pensioners ay magkakaroon ng total na 33% increase, habang ang survivor pensioners ay 16% pagtaas. Halimbawa, kung ang inyong average monthly pension ngayon ay mga 4,923 sa pagtatapos ng 3 taon by 2027, aabot na ito sa 6,548. Yan ay dagdag na 1,625 piso kada buwan, kapatid. Sa isang taon, yan ay 19,500 piso na additional income. Imagine kung ilang buwan ng bigas, gamot at kuryente ang nabibili nito. 13 buwan na pensyon, huwag palampasin ang Disyembre. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 13 buwan na pensyon. Ito ay 1 buwan ng inyong regular pensyon na ibinibigay every Disyembre. Hindi ito 13,500 piso na fixed amount ha. Kung ano ang inyong regular monthly pension, yan ang makukuha ninyo. Kung 5,000 piso ang monthly pension ninyo, 5,000 piso din ang 13th month. Kung 8,000 piso, ganun din. Ang SSS ay karaniwang naglalabas nito sa unang linggo ng Disyembre, kaya mga kapatid, bantayan ninyo ang inyong ATM account o bank account kung saan naka-receive ng pension. Ang maganda dito, automatic ito. Hindi kayo kailangang mag-file ng separate application. Pero kailangan updated ang inyong information sa SSS. Ang problema kasi, maraming pensioners ang hindi updated ang kanilang contact details at bank information, kaya delayed o kaya naman ay hindi nila alam na dumating na pala ang pera. Kaya ang advice ko, puntahan ninyo ang nearest SSS branch bago matapos ang Nobyembre o kaya naman ay mag-online through My SSS portal para i-check kung tama at updated ang inyong disbursement account. Ang ika-13 buwang pensyon na ito ay hindi taxable, walang bawas, walang kaltas. Libre sa buwis yan, kaya lahat ng makukuha ninyo ay sa inyo talaga.
GSIS updates, mga bagong patakaran na dapat malaman. Para naman sa ating mga GSIS pensioners, may mga mahalagang updates din tayo. Noong Enero 2025, nagkaroon ng 1.5% taunang pension increase para sa mga pensioners na nasa pension roll na ng at least 5 years. Hindi ito malaking halaga compared sa SSS, pero ito ay yearly adjustment na tumutulong na hindi kayo maiwan sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Mayroon ding malaking pagbabago na nagsimula ngayong Setyembre 2025. Tinanggal na ng GSEs ang pension cap para sa survivorship pension. Dati kasi, ang surviving spouse ay makakakuha lang ng 50% ng basic pension ng deceased member. Pero may maximum limit yan based sa salary ng government undersecretary. Ngayon, wala nang limit. Kung entitled kayo ng 50%, 50% talaga ang makukuha ninyo regardless kung gaano kataas ang rank ng deceased member. Isa pang magandang balita, tinanggal na rin ang cohabitation rule. Dati, kung ang surviving spouse ay nakikitira sa ibang partner kahit hindi kasal, pwedeng isuspend ang pensyon. Ngayon, patuloy ang pensyon unless legally married na ulit ang beneficiary. Ang Annual Pensioners Information Revalidation o APIR ay naging mas madali na rin. Kung kayo ay nasa pension roll na ng at least 5 years at walang changes sa inyong status, hindi na kayo required ng frequent personal appearance. Mga dapat alamin, tax implications at hidden benefits. Mga kapatid, alam ba ninyo na lahat ng SSS at GSIS pension ay tax-exempt? Yan ay ibig sabihin, kahit magkano pa ang pensyon ninyo, walang income tax na babayaran. Ang ika-13 buwang pensyon at lahat ng bonuses na related sa pensyon ay exempt din hanggang 70,000 piso under train law. Kaya kung may nag-aalok sa inyo ng tax refund services related sa pensyon, huwag kayong magpapaniwala dahil wala kayong dapat na bayarang buwis sa simula pa lang. May mga hidden benefits din na hindi alam ng marami. Kapag nag-retire kayo under SSS, automatic kayong covered ng PhilHealth. Kailangan lang ninyo i-check ang eligibility requirements ng PhilHealth. May funeral benefit din na 20,000 piso for SSS at 30,000 piso for GSIS na pwedeng i-claim ng beneficiaries in case of death. Maraming pensioners ang hindi nakakaalam nito kaya hindi nila nako-claim. SSS/GSIS office tips. Paano makaiwas sa hassle? Gusto kong ibahagi sa inyo ang mga practical tips base sa mga karanasan ng maraming pensioners. Una, huwag kayong pupunta sa SSS o GSIS office nang walang appointment lalo na tuwing Lunes at Friday. Ito ang peak days at mahabang pila ang abutan ninyo. Mag-schedule kayo online through My SSS o GSIS website. Dalhin ninyo lagi ang original documents at photocopies. Maraming transactions ang hindi natutuloy dahil kulang ang requirements. Para sa SSS, dalhin ninyo ang UMID, valid ID at SSS number. Para sa GSIS, dalhin ang eCard Plus at government-issued ID. Kung hindi kayo makakapunta personally, pwede kayong magpadala ng authorized representative with notarized special power of attorney. Pero siguraduhin na complete ang documents para hindi pabalik-balik. Kung online transaction naman, gawin ninyo ito during off-peak hours like early morning or late afternoon. Iwasan ang 12 noon to 2 p.m. kasi maraming users at slow ang system. Payout strategies. Paano mapapataas ang monthly income? Mayroon akong ilang strategies na pwede ninyong gawin para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung SSS member kayo at kulang pa kayo sa 120 buwanang kontribusyon, pwede kayong mag-continue as voluntary member para makumpleto yan. Mas mabuti ang monthly pension kaysa lump sum kasi lifetime yan. Pangalawa,
kung nag-work kayo both sa government at private sector, i-check ninyo ang portability law. Pwede kayong magtotal ng contributions sa SSS at GSIS para ma-maximize ang benefits. Kailangan ninyo lang mag-file sa last employer ninyo before retirement. Pangatlo, kung may dependents kayong eligible for additional benefits, make sure na nakaregister sila. Ang dependents pension ay dagdag income din yan. Pang-apat, i-enroll ninyo ang inyong pension sa direct deposit sa bank account instead na mag-claim ng check. Mas mabilis, mas secure, at may option pa kayong mag-open ng savings account na may interest. Warning: mga red flags at scams na dapat iwasan. Mga kaibigan, maraming scammers ngayon na nag-target ng seniors. Huwag kayong magbibigay ng personal information sa text, email o phone calls na nag-claim na galing sa SSS o GSIS. Hindi kayo hihingian ng PIN, password o OTP ng legitimate na ahensya. Kung may nag-aalok ng instant pension increase o special bonus in exchange for processing fee, scam yan. Lahat ng legitimate na increases ay automatic at walang bayad. May mga nag-aalok din ng pension loan na mas mataas pa ang interest kaysa sa official programs. Mag-ingat at i-verify muna sa SSS o GSIS mismo. Ang official hotline ng SSS ay 02-8920-6446 at ang GSIS ay 02-8000-479 hanggang 2,000. Tawagan ninyo muna bago kayo magtiwala sa kahit sino. Final words, aksyon na dapat gawin ngayong Nobyembre. Mga kapatid, heto ang konkretong mga hakbang na dapat ninyong gawin this month. Una, i-verify ninyo kung tama ang inyong disbursement account para sa ika-13 buwang pensyon na darating sa Disyembre. Pangalawa, kung SSS retirement or disability pensioner kayo, i-check ninyo kung na-receive na ninyo ang Setyembre 2025 pension increase. Dapat may dagdag na 10% dun. Kung wala, tumawag agad sa SSS. Pangatlo, kung GSIS survivor pensioner kayo, i-verify kung covered kayo ng bagong rules na walang na pension cap. Pang-apat, mag-update ng inyong contact information para hindi kayo maiwanan sa mga announcements. At finally, mag-plan na kung paano ninyo gagamitin ang ika-13 buwang pensyon. Huwag ninyong ubusin agad. I-set aside ang para sa Enero at Pebrero kasi yan ang mahirap na buwan after ng holidays. Remember mga kapatid, ang bawat piso na makukuha ninyo ay galing sa inyong contributions na pinagpaguran ninyo ng maraming taon. Kaya karapatan ninyong malaman ang lahat ng benepisyo na entitled kayo. Huwag kayong mahihiya magtanong at mag-follow up. Ito ay para sa inyong kapakanan at sa pamilya ninyo. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at God bless.